Hi everyone! Isang pagpalang araw po sa atin lahat. Welcome po ulit dito po sa Politika Artista PH mga kapatid, no? At talakayin po natin ito, no? Ito pong ibinaba po ng COA, no? Dito po sa opisina po ng Vice President, ano, sa pangunguna po ni Vice President Sara Duterte, ay nakatanggap na naman po ng pinakamataas sa paggawad po galing po sa Commission on Audit mga kapatid. Ito po ay magandang halimbawa at magandang ehemplo po para sa lahat po ng mga nagsisilbi sa ating gobyerno na gamitin ng maayos ang pondo ng ating bayan. Nasungkit po nila sa ikaapat na pagkakataon po ang pinakamagandang iginawad po ng Commission on Audit mga kapatid, no? Alam naman po natin na ang kinaharap po ng ating mahal na Vice Presidente sa kaliwat kanang pagbabatikos at kaliwat kanang pag-aakusa po laban sa kanya sa nagamit niya pong pondo nung panahon po na siya po ay nasa Department of Education at iba't ibang pondo po na nagamit daw po niya ng walang kabuluhan. Ito po ay ang mga kasong inaakusa at ito po ay mga problemang inaakusa laban sa kanya ng mga kanya pong mga kalaban sa politiko na kinasasangkutan po nitong mga nandito po sa House of Representatives, no, na wala pong araw na hindi po niligalig si Vice President Sara Duterte. Gayunpaman sa kaliwat kanan pong pagtuligsa, kaliwat kanang banat po nila kay Vice President Sara Duterte ay nangangahulugan na nakita pa rin po natin na patuloy na idinadown, nakakakuha pa rin po ng mga iba't ibang klaseng ulat at nakakakuha pa rin po ng mga iba't ibang parangal galing po sa iba't ibang sektor ng ating bansa mga kapatid. At the same time mga kapatid, nakita natin ang pag-atake po ng mga kalaban niya sa politika, simula noon hanggang ngayon, simula po na nungkulan siya sa pwesto ay hindi po nagdalawang isip ang taong bayan na magpatuloy po sa pagsuporta sa kanya mga kapatid. Nakita rin natin ang kahalagahan po at hindi po nagpa-apekto si Vice President Sara Duterte na tumulong po sa ating mga kababayan sa kaliwat kanang hinaharap po niyang problema. Tinanggalan na po siya ng iba't iba pang mga tulong pinansyal na nanggagaling po na pinagkakaloob po nito pong Senado at ng ito pong Office of the President at ni House of Representative, na sa mga budget po ay nabawasan po at natanggalan po ng budget ang opisina po ng mahal na Vice Presidente, ay hindi po sila naligalig at nawalan ng panahon na tumulong, kundi nagpatuloy po sila sa kanilang trabaho na nakakuha po ng nakakuha po ng iba't ibang mga partnership at tumutulong po na mga galing po sa NGO, yung mga non-government organization na walang sawang sumuporta po dito po sa opisina po ni Vice President Sara Duterte upang maipagpatuloy po nila ang pagtulong sa mga kababayan nating maralita at mga mahihirap. Diyan po natin hinangaan ang patuloy pong pagtatrabaho ni Vice President Sara Duterte at hindi po niya alintana ang pagod at ang hirap na pinagdadaanan niya. Siya po ay nagpatuloy at ginawa po niya ang kanyang mandato bilang pangalawang pangulo po ng Pilipinas. Ayun nga, nagtagumpay po siya at hindi po nagtagumpay ito po sa impeachment. Hindi pa po natin alam kung ano po ang kaharapin niya dito. Pero ang pinag-uusapan po natin, ang nakuha po niyang datos, ang ipinagkaloob po ng Commission on Audit ay pwede po kaya nila itong magamit laban po sa nalalapit na impeachment trial na gaganapin po dyan sa Senado, ay sa tingin po natin ay pwede po. Ito po ang naging pananaw po ng mga kababayan natin dito po sa PDP Laban. At ito po ang sabi nila, good news, OBP na muling nakatanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit. Muling iginawad ng Commission on Audit ng COA ang unmodified opinion sa Office of the Vice President o OBP na nangangahulugan na ang financial statement ng tanggapan ay naihanda at naipakita ng wasto alinsunod sa umiiral na accounting standard. Ito ang isa sa pinakamataas na audit opinion na maaaring ibigay ng COA at sumailalim ng walang natukoy na material, misstatement sa financial reports ng OBP batay sa isinasagawang audit. So nakakatuwa, So ito nga yung sinasabi natin dito na kaliwat kanan anuman po ang paninira na gawin nila laban kay Vice President Sara Duterte, mga katunggali at kalaban nila sa politika ay nananatiling nakatindig po
ang opisina ng Vice President at nagtatrabaho ng hindi alintana ang hirap na kanilang pinagdadaanan, no? Ang tanggalan ng budget, batikusin araw-araw, pero nakikita pa rin po natin, no? Ang kahalagahan po ng pagtatrabaho ng opisina ng Vice President ay hindi po sila nagpagambala, niligalig, pero ano pa man po ang gawin nila, no? Nakatayo pa rin ang opisina ng Vice President at at the same time patuloy na nagtatrabaho po ang mga empleyado nito, no? Hindi po nila iniisip na mabitawan or iwanan po si Vice President Sara Duterte, bagkus ginagawa po nila ang kanilang mandato, no? At ang ating mahal na Vice President ay hindi rin po sumuko. Nagtatrabaho po siya ng maayos, ng mapayapa, no? Hindi po nanggugulo at ano pa man, ano? Bagkus nakikita po natin ang kanyang tindig, ang kanyang paglaban, ano? So, tingnan po natin at aabangan po natin ang mga mangyayari po sa mga darating na panahon dito po sa gagawin pong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Tignan natin kung sino ang magtatagumpay, tignan natin kung saan nahahantong po ang lahat ng isyong ito. Mag-aabang po ang maraming Pilipino sa mga kaganapan po na mangyayari dyan sa Senado. Tignan natin kung maraming lalabas na mga tao, no? At tignan natin kung saan magiging bias at sino ang magiging bias sa pagdinig na ito. Tayo po ang makikialam po tayo sa mga issue na napapanahon po dito sa ating bansang Pilipinas, no? Kayo lang din po ay wag po tayong mawalan ng pag-asa. Lumaban po tayo at ipakita pa rin po natin ang ating suporta, no? Na kinakailangan po ni Vice President Sara Duterte. Ang pagmamahal ng taong bayan sa kanya ay wala pong kupas simula noon at hanggang ngayon po. Tayo pong mga Pilipino ay magmamasid sa mga magiging kaganapan, ano? Mabawasan po ba or may madadagdag po ba or ano po ang mangyayari, no, sa mga darating na panahon. Mag-aantabay po tayo sa magiging galaw ng minority bloc, sa magiging galaw din po ng majority bloc, no, dito po sa Senado. Ano po ang magiging galaw ng grupo po ni na Sherwin Gatchalian at ano naman po ang magiging galaw nitong Duterte bloc sa pamamagitan po ni Senator Alan Peter Cayetano na walang sawa pong ipinagtanggol ang konstitusyon at nanindigan po para sa tama. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito po sa ating YouTube channel. Kayo lang po ang sandigan ng maraming Pilipino. Magpapatuloy po tayo sa ating pagbibigay ng balita dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Bye!